O mga kabayan, huwag nang malungkot pa sapagkat narito ang Overseas Filipino Radio. Kasama mo sa iyong almusal, pananghalian at maging sa hapunan. Tuloy-tuloy po kaming naglilingkod sa inyo 24 oras. Ninyo kaming kasama dito pa rin sa Overseas Filipino Radio. Ang aliw sa may lumbay. O mga kaibigan, narito ang programang tatalakay sa bawat problema pagdating natin sa ating pinansyal. Sapang Pinansyal with Kuya Dino and Ate Arlene. Sa lahat ng mga katambay natin sa OFR, Overseas Filipino Radio. Ito po si Kuya Dino ng Usapang Pinansyal, kung saan ginagawa nating fun ang financial literacy. Mga katambay, as baka napansin ninyo, no? Wala si Ate Arlene ngayon at solo flight po tayo. No, nag-beg off siya sa programa ngayong araw na to at sabi niya baka pwedeng mag-replay na lang muna tayo ulit, no? Pero naisip ko baka pwede na din tayong mag-solo flight at ituloy natin ang programa natin sa araw na to kasi may isang topic na gusto kong pag-usapan na feel ko akma naman dun sa financial literacy topics natin. Fresh pa naman sa isipan ko at gusto kong i-share. No, so yun ang pag-uusapan natin mamaya, no, sa programa natin. So kamusta? No? Na-miss ko na din actually magsalita or gumawa ng show kaya naisipan ko ituloy na din. No, last week wala kami ni Ate Arlene, nag-replay po kami. At feel ko out of practice ako. No, actually kanina nagpe-pre-record ako, nakailang take ako. Tapos palagi ko lang dinidiscard, no, tinatapon yung mga nire-record ko kasi sabi ko parang palagi ako nagkakamali, no? So actually naririnig niyo yung boses ko, of course, pero pang ilang take ko na to mga katambay, nakakatawa, no? Siguro nakatatlo o apat na take ako na diniscard ko lang din, no? Parang kina-cancel ko pag tinatanong yung record, parang cancel tapos start ulit, no? Hindi ko gusto yung mga nire-record ko sa dami ng mali ko. So ganun ata ako ka out of practice, mga katambay, and I hope, no, yung boses ko okay naman kasi nitong huling linggo parang syempre may sipon dahil din sa tag-ulan na din ngayon, medyo lumalamig yung panahon. Yung boses ko, no, parang nitong huling linggo parang kakagaling ko lang din sa medyo sipon-sipon lang. Hindi naman po, don't worry, hindi naman po anything serious kasi siguro sa puyat, sa pagod din, tapos nadagdagan pa ng lamig ng panahon dito sa Manila, no? So sabi po ng Pag-asa, La Nina season na ngayon, so maulan dito sa Metro Manila. Kung kayo po, no, mga katambay, kamusta po ang panahon dyan, no, kung saan man kayo, kung nasa ibang lugar kayo sa Pilipinas, kamusta dyan, or nasa ibang bansa, no? So sa mga northern countries, no, like sa US siguro palapit na sa fall, I think, no, or medyo taglamig na or medyo papunta na sa malamig na klima, no? At dito naman sa Manila, basa, no? Ilang araw nang dire-diretso yung ulan at may mga araw na yun nga kailangan ko ding lumabas ng bahay at ayan, parang medyo minsan nababasa-basa kaya ayun, nadagdagan pa ng pagod, puyat at ayan, sipon tuloy ang inabot. So hopefully mga katambay, no, okay naman ang dating ko sa inyo ngayon. Yun, so ano pa ba yung balita natin before we
get to our program, no? Medyo madami na din tayong na-miss dahil sa isang linggo nating wala. No? So dito sa Pilipinas, yung mga public schools, no, sabi ng DepEd nitong huling linggo lang or nitong huling Lunes, no, October 5. So last week, syempre hindi natin nagawang live, pero last week, no, nagsimula na yung pasok, no, sa mga pampublikong paaralan dito sa Pilipinas at I'm sure medyo naging magulo yung opening kasi may mga kaibigan ako na professor at teacher, no? So yung isa kong client sa Sun Life is a public school teacher, kaya ewan ko kung paano siya nag-cope, no? Pero yung mga kaibigan kong professor sa state college or public colleges, no, yun nga, medyo nag-adjust sila, nakakapagod daw kasi 4 na oras daw silang nasa harapan ng camera at ang daming tanong, no, yung klase daw na usually 1.5 hours, 2.5 hours na ngayon kasi ang daming estudyante na hindi nakakasali agad-agad, nakakat daw yung klase, hindi nasasagutan yung modules na pinapadala nila kasi hindi daw nakikita or hindi na-download. So ang daming pagbabago, no, sa school year ngayon, and of course, no, dala po yan ng COVID, no, and so kung may mga, you know, kung estudyante kayo or mga anak ninyo estudyante at syempre kayo mga magulang nila, no, nagtataka kayo nangyayari sa school niya, no, or ano ba tong teacher niya, ano ba tong professor niya. Understanding na lang po, no, konting intindi na lang, konting pag-intindi na lang dun sa sitwasyon din ng mga teachers natin kasi base sa mga Facebook posts ng mga kaibigan kong professors, hindi din madali sa kanila. And I'm sure, no, para sa mga parents dyan and sa mga students, nating listeners, I'm sure hindi din madali ang adjustment period ninyo. In worldwide news naman, ano, sa global news, of course, I'm sure aware po kayo na papalapit na po ang US elections, no? And si President Donald Trump, medyo kaka-recover lang niya mula sa COVID, and tuloy ang laban, no? Tuloy ang laban nila ni Democratic candidate Joe Biden, and importante po yun, ano? Kahit sabihin niyo na hindi naman ako nasa Amerika, nasa Pilipinas naman kami. Siyempre, yung status ng US bilang isang world superpower, malaki ang epekto niyan, no? Kung maiwan si Trump sa White House or kung maging Democrat ang presidente. Siyempre, malaking pagbabago po yun dun sa mga international policies, trade policies ng USA, no, foreign policies, immigration, markets and business, no, and financial tactics and financial policies, no. So bilang isang superpower, malaki ang epekto talaga ng states, no. Hindi ko alam kung aware po kayo, but maraming beses na po, no, na nangyayari na kapag normal situation na naman, ano, hindi yung kung may malaking, for example, may malaking ganap dito sa Pilipinas na wala naman masyadong issue sa states, no. But madalas kapag bagsak ang US stock market, sumusunod lang din po ang Philippine stock market, no. Minsan nga yung ginagawang basehan ng mga stock analysts dito sa Pilipinas is kung up ba yung Dow Jones or yung stock market na index ng US, no, kung down yun, malaki yung probabilidad, no, ang na bagsak din yung market natin sa susunod na umaga. No, so ganun kalaki yung epekto ng US market, no, and
a change in yung government, or kung manatili man si Donald Trump sa White House, no, malaking shockwaves yun pag nangyari yun. Kaya dapat, no, medyo pakinggan natin kung ano yung nangyayari, or dapat medyo aware tayo dun sa nangyayari sa United States. Kung hindi man para sa sarili natin, ano, but baka maka-apekto to sa mga financial instruments natin dito sa Pilipinas. Ganun kalaki yung effect ng isang superpower. No. So, mga katambay, no, very medyo, kumbaga, uneventful naman itong mga huling araw, itong huling linggo ko, no. Kaya wala din ako masyadong makwento. But siguro gusto ko na din bigyan pansin na nasa October na po tayo, no. And nasa last quarter na din po tayo ng taon, no. So kami po sa Sun Life, no, binibilang ang taon, or hinahati ang taon, no, sa 4 na quarters. So maraming kumpanya din naman ang ganun ang basehan nila, or ganun ang paghati nila ng taon, no? So bawat quarter namin may sales campaign kami, no? So yung sales campaign namin for the 4th quarter, no? So kakasimula lang ng October, and parang oo nga, no? Parang dito sa Pilipinas higit 6 na buwan na tayong nasa lockdown. Hindi na natin actually masabi na new normal, no, dito sa Pilipinas. And I guess, no, around the world din, no, sa ibang bansa din, new normal din ang tawag ninyo sa post-pandemic na mundo. No, hindi na po new normal, sawang-sawa na nga yung mga tao sa new normal. Normal na po yan ngayon. No, at slowly, no, mag-a-adjust po tayo, living with the virus. Sabi nga ng misis ko nung medyo bago-bago pa yung pandemic, sabi ko, paano yan? Paano tayo lalabas? Kailangan natin maghintay ng vaccine. Sabi niya sa akin, ano ka ba? No, yung SARS nga, 2008 pa yon. Hanggang ngayon, wala pang vaccine yon. No, ang flu, coronavirus din yun. You know, parang same shape siya. Pareho siya ng itsura, no, ng SARS-CoV-2 coronavirus, which is COVID-19, no? Sabi niya, yung flu virus nga, ilang taon na, di ba? Yung ginagawa na lang natin is may flu shots tayo. Hindi natin mapuksa talaga yung flu. Siyempre may vaccine tayo para sa mga ilang strain ng flu, pero may ilang strain na palaging pabago-bago yan. No? So yung mga flu vaccine daw na kinukuha natin, or nagpapa-inject tayo ng flu vaccine kada taon, yun pala, yung mga flu vaccine na yan, yung mga pinaka-common lang na flu strains. No? So kadalasan yan 4 na strain or 3 strain ng flu yung nilalagay sa bakuna, no? Tapos yun yung ini-inject sa atin. Kasi kumbaga, covered na ang 70 to 80% ng lahat ng flu strains. Pero kahit na din, madami pa din tao nagkakasakit, no? Marami pa din tao nagkaka-flu. Kasi hindi naman talaga natin ma-cover lahat, no? At ang flu virus, no, mabilis daw mag-mutate, no? So kahit yung 4 na pinaka-common, hindi pa din ma-cover lahat. Kumbaga yung top 4 lang, pero siguro 10 or 8 yung strains talaga, ganun pala talaga sila kadami. No, so sabi niya, sa tingin mo ba magkakaroon agad-agad ng COVID vaccine? No? I mean, ang daming pharma companies na nagsasabi ngayon na naka-fast track na yung COVID-19 vaccine nila, etc. etc. Nasa phase 3 clinical trials, minamadali na daw nila, naka-fast track. No, pero all in all, no, siguro for the whole rest of 2020, hindi wala pa tayong vaccine nun. Diba? Baka middle of 2021, baka 2022 pa nga yan, yun yung fastest na sinasabi ng iba. Kaya we have to make the most, no, of the year. So going back dun sa we're at the last quarter of the year.
no? Yung sa Sun Life, nag-celebrate kami, nag-launch kami, nag-kick off na yung Sun Life. No, nasa Q4 na tayo sa mga hindi pa nakakaabot ng targets nila, sa mga kulang pa ng requirements, sa mga hindi pa nakakaabot ng sales campaigns nila. Ito na yung pagkakataon ninyo, no? And yung isa pang parang point na nakita ko doon was, sabi nung isang speaker sa amin nung kick-off was, itong fourth quarter, dito daw yung pinakamataas na sales ng insurance, no, ng life insurance. Parang talo daw lahat ng tatlong quarter. Pag pinagtabi-tabi mo, Q4, November, lalo na November, December, yun daw talaga yung oras or yung mga buwan kung kailan pinakamataas, no, ang pagkuha nila ng insurance. So, syempre yung number one dyan or yung pinaka-common siguro na or pinaka-obvious na rason is siguro dun kasi nilalabas yung 13th month, no, ng mga kumpanya. So yung mga tao parang, wow, may bonus ako, may 13th month, may bonus, Christmas bonus. Dun nila ginagastos yung 13th month nila, no, sa pangbayad ng insurance plans nila, no, or pambili. Kaya November, December yung pinaka mataas na buwan ng sales ng insurance. Pero naisip ko din na yung mga tao kasi bago matapos yung taon, no, parang dun nila nare-realize, dun sila natatauhan na oo nga, kailangan ko ng protection. Diba, kung palagi kong pinuput off, no? Lagi kong pinapatagal na, sige, next month na lang ako kukuha ng insurance. Sinasabihan nila yung financial advisor nila, next month na, wag muna, kulang pa, gipit pa, no? Siguro by November, December, naiisip na nila na, teka lang, bago matapos yung taon, kailangan ko na maprotektahan yung sarili ko or yung kalusugan ko. Siguro kasi ayaw na din nila na tumungtong pa ng next year. Kasi syempre next year, tatanda na sila, no? At pag tumanda tayo, even just 1 year older, tumataas na po ang cost ng insurance natin. So yung mga tao, siguro naiisip nila na papaabutin ko pa ba ng next year bago ako kumuha ng insurance. Baka pag pinatagal ko pa ng next year, maubutan na naman yung birthday ko, tatanda na naman ako. At pag tungtong ng birthday ko, mas mahal na, no? So, kumbaga, last 3 months of the year or parang last leg, no? Last leg na ng taon. Kaya, it's a good time, no, to get insurance, or in our case, no, bilang mga financial advisor, it's time, no? Kung hindi ka pa gumagalaw, 6 months na tayong naka-lockdown, 6 months na tayong naka-community quarantine, kailangan ng gumalaw, no? And hindi lang po sa insurance industry, no, na nakikita yun, yung bayaw ko, yung kapatid ko, yung isa ko pang pinsan, no, mga nasa corporate sila, mga swerte naman na hindi sila na lay off kasi mga nasa posisyon na sila na medyo stable na sila dun sa kumpanya nila, no, at medyo kailangan na sila dun sa kumpanya nila kaya hindi sila na lay off, no. Kung nung up to September, no, work from home sila, ngayong pagpasok ng October, yung kapatid ko sabi niya 3 days a week pumapasok na siya sa opisina kasi required na sa kanya. Yung bayaw ko din, parang kumbaga every 2 months dapat nasa opisina siya 5 days a week. So kumbaga every other week pumapasok din siya sa opisina, ganun din yung sa isa kong pinsan. So pati mga korporasyon parang na-adjust na din nila na teka lang, hindi naman tayo makaka-work from home lagi, no? Hindi naman tayo pwedeng na naka-lockdown mode lang lahat,
No, at yung mga empleyado din naman natin, kailangan din naman nilang lumabas, kailangan din naman nilang makita ang isa't isa, mag-team meeting na iba pa din yung in-person kesa sa Zoom eh. May ibang elements pa din na mas importante na importante na nakikita mo pa din or nababasa mo yung reaction, nababasa mo yung tone, nababasa mo yung facial expression or yung body language ng tao na hindi mo nakikita sa Zoom meeting. No, kung okay ba, kung hindi ba okay sa grupo yung pinag-uusapan nyo, ganun. Mga dynamics din yun na napapansin ko din sa mga Zoom meeting ko with client. No, minsan madali, minsan mahirap din parang tansyahin, parang okay ba sa kanya yung sinasabi ko kasi hindi face to face, no? Hindi mo nakikita yung reaction ng katawan nila, yung daliri nila, kung malikot ba. No, so, different people, no? Different companies, different industries. No, lahat sila parang 6 months masyado na ding matagal. Kailangan medyo bumangon na tayo, makabalik na tayo. So Q4 na ng 2020, no? So I hope tayo din, no? Sa financial life natin or sa pinag-iipunan natin or sa mga plano natin kung na pause man ito, hindi naman natigil, di ba? Pause lang muna. Kung na pause man dahil sa lockdown, dahil sa pandemic, medyo oras na, no? Para tingnan na din natin na teka lang, kailangan hindi pwedeng naka-pause ng ganito katagal. Di ba? Medyo kailangan gumalaw na din, bumangon na din, live with the virus, social distance, wear masks, wear face shields, face masks, lahat. No? So, importante din na magsimula na. So, yun ang point na gusto kong lang sabihin, no? In so many words na nasabi ko na we have to move. No? Kailangan bumangon na tayo, kailangan gumalaw na tayo. So, I hope, no, this fourth quarter, lahat po tayo or lahat ng tagapakinig natin, lahat ng members ng tambayan ng OFR, we make the most, no, of the fourth quarter of the year kasi hihintayin pa ba natin na mag 2021 para gawin yung mga kailangan gawin. Okay? So, mga katambay, sige, parang in so many words ko pa nasabi yung point na gusto kong sabihin lang, no. So we'll come back, no, out of the break, at pag-uusapan natin yung topic, no, na tingin ko very apt or maganda pag-usapan sa araw na to. Usapang Pinansyal with Kuya Dino and Ate Arlene. Ang kagandahan ng mundo.
Usapang Pinansyal with Kuya Dino and Ate Arlene. Hello, welcome po ulit mga katambay. Welcome po ulit sa Usapang Pinansyal kung saan ginagawa nating fun ang financial literacy dito sa OFR, Overseas Filipino Radio. Sa mga kaka-tune in lang, no? Si Kuya Dino lang po ang available ngayon. Solo flight po tayo. Wala po si Ate Arlene. At tulad nga po ng sinabi ko at the top of the segment natin, sabi ko na gusto kong ituloy pa din yung talk today kahit solo flight ako kasi may na-attendan akong very interesting and very inspiring talk ni Sir Randall Tiongson. Baka kilala nyo po siya. Isa po siyang financial coach, financial motivational speaker. Dati po siyang isang advisor din sa Sun Life tulad namin ni Ate Arlene. Pero si Sir Randall, ilang taon na din, he's a bit older. Yung naisip niya was, imbes na tulungan niya yung mga kliyente ng Sun Life, maging speaker na lang siya at turuan niya yung mga financial advisors para sila mismo maging mas magaling na financial advisor para sa sarili nilang mga kliyente. Diba? So, okay naman, very noble naman yung gusto niyang gawin. At ganun na nga yung naging path ni Sir Randall, and naging isang financial coach siya. Financial coach para sa mga financial advisors. Nagtuturo na siya. So, yung inattendan kong talk, nagulat ako kasi sabi ko, hindi ko alam kung ano yung topic niya. Basta nakita ko lang na may free talk siya na binibigay. At sabi ko, sige, attend nga ako. Hindi ko alam. But yung topic niya for the day was behaviors about money. Money behaviors ata yung tamang title. Money behaviors. So, in Tagalog, yung ugali natin, ugali ng tao pagdating sa pera. At sabi ni Sir Randall na ang ugali ng tao pagdating sa pera ay hindi rational, hindi logical, hindi utak ang ginagamit, mas impulsive, kung ano yung napupusuan natin sa sandaling yon. Sabi niya, may ilan na daw siyang naging client, or kakilala na CFO pa, Chief Financial Officer ng mga malalaking korporasyon. At kung ano yung alaga daw nila dun sa pera ng kumpanya nila, ganun naman sila kaburara, or kagulo pagdating sa sarili nilang pera. Siyempre hawak-hawak nila yung milyones or minsan bilyones ng kumpanya, kaya mataas-taas din yung sahod nila. Pero doon naman sa sarili nilang sweldo, sarili nilang sahod, basta pagpasok daw, gastos, bili, kung ano yung makita, kung ano yung magustuhan. So, hindi po nagtatranslate na dahil magaling ka sa math, magaling ka pagdating sa pera, ng ibang tao, hindi ibig sabihin nun na magaling ka sa sarili mong pera. At siguro, pinaparinggan din niya yung mga financial advisors dun. Kasi kami bilang financial advisor, syempre inaalagaan namin yung pera, or yung financial goals, yung money for life ng aming mga kliyente. Pero marami ding financial advisors na siguro apektado din ng kung inaalagaan nila yung pera ng kliyente nila, hindi naman automatic na inaalagaan din nila yung sarili nilang pera. So minsan ako din, hindi ko naman din masabi na perfect ako pagdating sa pera, or pagdating sa sarili kong pera. But minsan, guilty din tayo dyan. Sa napapagastos, wow, ang ganda nitong bagong labas na sapatos, na video game, sige, or maliit lang yan, sige, makabili nga. Tapos, nadadagdagan yung mga maliliit na gastos. So anyway, sabi ni Sir Randall na
ang ugali ng tao pagdating sa pera ay hindi rational, kasi emotional, madaming emosyon ang parang pumapasok or naglalaro sa isipan natin pagdating sa pera natin, sa sarili nating pera, no? At naisip ko din doon, nag-attend din ako ibang ibang araw, nag-attend ako ng ibang talk, no? And psychology of sales naman yung talk na yon. Sabi nung speaker, pag nagbebenta daw ng insurance, syempre pinapakita namin na yung death benefits, 5 million pesos, kailangan to ng pamilya nyo. Pag yung endowment, halimbawa makakakuha kayo ng ganitong amount, ganito yung kailangan nyo. Pwedeng i-present daw sa client ang lahat ng numero, no, sa buong mundo. Pero kung wala daw yung need, yung emotional need na kailangan ko to, no, hindi mo daw mapapabili ng insurance or hindi mo mapapabilib sa insurance or sa financial instrument ang isang kliyente. Kaya sabi niya, bago mo pa ipresenta lahat ng numbers mo, lahat ng solution, lahat ng calculation mo, ipakita mo muna sa client yung pangangailangan, no? Pag binigyan mo siya ng need na kailangan mo to, pag na-realize niya na kailangan niya to, i-justify daw ng utak niya ang lahat ng calculation, no? Kahit pa mahal pa yon, no, ma-justify ng utak niya na kaya ko naman. So going back to yung talk ni Sir Randall, minsan ganun po tayo na dahil sa emotion, no, kailangan ko yan. Kahit hindi, kailangan ko yan, at na-justify sa utak natin na oo, kailangan ko yan, kaya ganito ang gagawin ko, isa-swipe ko yung credit card ko. Or yung dapat na pangbili ng grocery, mababawasan para mabili ko yung sapatos. 'Di ba? Or yung pang-tuition ni junior or pang-tuition ng anak ko, mapupunta sa motor. 'Di ba? Kasi, gusto kong bilhin yung mas magandang kotse. So, na-justify ng utak natin kapag nakita natin na kailangan natin to. Kahit hindi naman, no? Minsan kahit hindi naman talaga kailangan, kina-calculate na ng utak natin na okay, ganito ko siya mabibili, diba? Ganito ko siya magagawa. So, kaya minsan nawawala yung rationality, no? Dahil nauna yung emotion at yung utak natin, yung ginawa niya is siya na yung nag-calculate, no? Siya na yung minsan work backwards yung calculation niya. So minsan kahit wala talagang need, hindi rational, nare-rationalize ng utak natin, no? At hindi natin nagagawa yun sa pera ng iba, sa pera ng kumpanya, sa pera ng kliyente natin, sa pera ng kaibigan natin, sa pera ni kung sino man, no? Kasi syempre may objectivity, distance sa atin yun, hindi naman atin yun. Kaya lahat ng may isip natin tungkol sa pera nila, objective, walang subjective doon. Pero kapag may subjectiveness na, insurance ko, 'di ba? Kotse ko, bahay ko, pambili ko, subjective na eh. So kapag may pangangailangan ka ng nakita, 'di ba? I-justify na ng utak mo na okay, kaya ko tong bilhin, no? Kahit minsan hindi pala objectively, hindi pala tama or hindi pala rational na yung ginagawa natin. So yun yung point ni Sir Randall, no? Yung isa pa niyang point, and connected po, no, dun sa hindi rational, is kung hindi natin makontrol ang maliit na sahod natin, hindi natin makokontrol ang malaking sahod natin. If you cannot control yourself with 20,000 pesos a month, you cannot control yourself with 200,000 pesos a month. Yun yung sabi niya. Kasi pag hindi tayo marunong mag-budget, no,
hindi tayo marunong na tumigil dun sa mga splurge natin. Diba? Siyempre, at 20,000 pesos, no? Parang dapat makontrol natin yun kasi kailangan ng pamilya, kailangan ng pambayad, kailangan ng Meralco. And I'm sure, no, sa mga tagapakinig, sa mga nakikinig sa atin ngayon, pag sinabi ko 200,000 pesos monthly salary, wow, ang dami kong magagawa doon. Diba? Pero kung hindi natin makontrol ang mga splurges natin, yung hindi natin makontrol yung sarili natin sa maliit, hindi natin makokontrol ang sarili natin pagdating sa malaki. Sabi niya, mapaparami lang yung gastos mo. Magaganda ang lifestyle mo, pero lalaki din ang gastos mo. Hindi mag-i-improve yung financial status mo. Hindi ka makakaipon ng mas madami, hindi ka makaka-invest ng mas madami. Kasi napunta lahat sa gastos kasi hindi ka nga marunong mag-control. No? So, yun yung dalawang points niya na minsan hindi daw rational. People are not rational when it comes to their own money. No? Hindi tayo logical pagdating sa sarili nating pera. At kung wala tayong control sa sarili, sa maliit, hindi natin makokontrol ang sarili natin pagdating sa malaki. So, dahil dun sa dalawang points niya, sabi niya, may 4 na behaviors. No, so, na dapat i-control natin. Siyempre, yung tanong after nun, no, kung hindi ko nga makontrol ang sarili ko or yung behavior ko pagdating sa maliit, paano ko makokontrol ang sarili ko, di ba? So, sabi ni Sir Randall, no, may 4 daw na behaviors may 4 na ugali, no, na kailangan nating makontrol, no, or matutunan bago tayo maging financially sound or bago natin makokontrol yung income natin, kesyo man maliit ba to or malaki na. Diba? Bago pa lumaki yung gastos natin, bago pa lumaki yung sweldo natin at kung lumaki lang yung gastos, i-control na natin itong 4 na behaviors na to. So yung unang behavior na sabi niya, ito na lang, may acronym, may code. So CFGI. Yun yung letters niya. So yung una, yung letter C is control. So control your control. Itong mga katambay, ito yung number 1 niya, no? Control your control. Kasi kung wala tayong control sa sarili natin, hindi tayo marunong mag-budget ng mga expenses natin, kung we don't know when to say stop, we don't know where our boundaries are, no, hindi natin masisimulan, no, yung process of taking control of our finances, di ba? If we can't control ourselves, kung hindi natin makontrol ang sarili natin, paano natin makokontrol ang ibang bagay tulad ng financial natin, di ba? So dapat makontrol muna natin ang sarili natin, no? Pag sinabi nating kailangan ko mag-invest ng 20% ng salary ko kada buwan, no, kahit pa mahirap gawin, kahit may temptation, kahit sasabihin ng lahat ng kaibigan mo, may party tayo, labas naman tayo. Kung hindi ka pa nakaka-invest at kung nakita mo na yung natitira na lang sa'yo is yung pang-invest mo, di ba, nasa iyo na yun self-control, no? Kung gagastosin mo ba to or i-maintain mo yung self-control mo na itong 20% na to, i-invest ko to. Diba? So that goes down to yung controlling small things to be able to control big things. So we have to learn self-control. So controlling control, no? We have to learn self-control para ito yung pinakaunang step, no? Bago man mapalitan natin yung ugali natin or yung behaviors natin pagdating sa pera. Okay?
yung pangalawa naman na letter is letter F, no? So letter C is control, letter F is yung fear or yung takot, yung kaba natin sa pera, no? Or sa sa investment, no? So fear, CF, so control and fear. So yung fear naman, yung takot natin, yun yung pag sinabi ng kailangan mag-invest. Pero talo ngayon kasi pandemic, no? Or hindi ko alam yan eh. Parang hindi ko baka matalo, baka mawala yung pera ko, no? Alam naman natin na ang stock market pataas, pababa yan. No, pero minsan yung takot natin, alam naman natin na okay na yan eh, pero 'di ba, sumisigaw pa din tayo or natatakot pa din tayo. Speaking of sigaw, yung isang halimbawa po diyan is roller coaster, no? Pag roller coaster, paakyat, tapos biglang bababa. 'Di ba? Hindi naman pwedeng akyat lang yan ng akyat eh. Pero ano bang nangyayari, 'di ba? Paakyat ng paakyat, alam mo naman at some point bababa, nakikita mo na nga kung saan bababa. Ano pa din ang ginagawa ng karamihan kapag pababa na? Diba, sumisigaw pa din, takot pa din, di ba? Sumisigaw, parang ayan na, parang roller coaster, ayan na. No, unang-una alam naman natin safe tayo doon. Alam naman natin kung saan bababa. Alam naman talaga natin na pag sumakay tayo doon sa roller coaster, talagang aakyat at bababa siya. Pero anong ginagawa natin? Sumisigaw pa din. So sabi niya, may fear talaga, hindi talaga mawawala yung fear. Pero dapat, 'di ba? Dapat ma-overcome natin ang fear natin, yung takot natin. Halimbawa, nung pandemic, no, nung March, no, sobrang bumagsak yung stock market natin. Nung naging 4,000, tapos nag-stabilize na. No, 4,000 tapos naging 4,800. No? Medyo sign na po 'yun na nag-bounce away na siya, hindi na siya pababa, hindi na pababa yung stock market. Pero anong ginawa ng madami? Madami pa ding ayaw mag-invest, no? Or nung yung mga tao at 8,000 pesos nung nag 4,000 yung stock market, dun pa sila lumabas. Dun sa stock market. So kung nagpasok ka ng 100 pesos nung 8,000 pesos yung stock market, at nag 4,000 pesos siya, at doon ka lumabas, 50% loss ka. Diba? Yung 100 pesos mo, naging 50 pesos na lang. Dahil lumabas ka nung pinakamababa. Natakot ka. No? Ano ba ang nature ng stock market? What goes down must come up, and what goes up must come down. Alam naman po ng mga tao ang nature ng stock market. So, yung dapat na gawin doon kapag sobrang bumagsak is hintayin mo na lang na umakyat ulit. Bakit ka lalabas pag talo? No? So, minsan yung takot natin, yun yung doon tayo nagkakamali. No? Pagdating sa investment, pagdating sa stock market, sa investing. No? Syempre may ibang instance din na pag talo talaga. Halimbawa na lang. No, nag-invest ka sa typewriter business. Nung lahat palipat na sa computer, ikaw yung huling may hawak ng typewriter, or ikaw yung huling typewriter business. No, at ayaw mo pang pakawalan kasi sabi mo, it will make a comeback. Pero isipin po natin na meron pa din pong gumagamit ng typewriter kasi gusto pa din nila yung feel, no, nung keyboard, kasi very mechanical po yan hindi automatic, hindi electronic, no? So very mechanical ang mga typewriter, and kumbaga collector's item pa din yan, may value pa din yung mga yan pag binibenta, kung hindi man sa museum, no? Meron mga collector's item na typewriter, no? Just to show na hindi naman porket talo, parang wala nang silbi. Diba? Meron pa din. So, ganun din po ang fear. Diba? Lalo na pagdating, pero yung example naman natin is really for investing in things like the stock market. No?
yung fear natin na sinasabi ng kaibigan mo na, alam mo, mag-invest ka dapat sa stock market kasi talagang yumayaman ang mga tao sa stock market sa pag-kaka-invest. Pero dahil takot ka, hindi, no? Tinago mo lang yung pera mo sa ilalim ng unan, siya, parang naka-double your money, triple your money na siya ng ilang taon. Ikaw, yung pera mo, nandun pa din sa ilalim ng kama mo. Nandun pa din sa ilalim ng unan mo. So, yung takot, yun yung tumitigil sa atin na, parang ayusin ang behavior natin sa pera. I'm sure, no, may mga listeners po tayo na, nakikinig kayo sa usapang pinansyal, nakikinig po tayo. Gusto nyo nang gawin. Gusto nyo, alam nyo, tama yung sinasabi ni Kuya Dino, ni Ate Arlene. Dapat mag-invest, pero natatakot ako. Sinong guilty? Diba? May mga guilty ba dyan? So, pag natatakot tayo, we need to overcome yung fear. At mamaya, babalik, makikita po natin, no, dun sa pang-apat na behavior, no, nagko-combine to sa fear. Okay? So, mga katambay, mag-break lang po muna tayo saglit, and I'll be right back, and tapusin natin yung usapan. So, nakadalawa na tayo, no, letter C and letter F. So, may letter G at letter I. So, pag nilay-nilayan po natin over the break, ano kaya yung G at I na yon? No? So, see you in a bit. Pag-usapan natin yan. Usapang Pinansyal with Kuya Dino and Ate Arlene. Ang pag-ibig lumalalim, tinatala sa talang layo at di ka na matanaw. Pero pag humahaba ay lalo kitang sinisigaw. Bangking ang laot, walang takot at tatawirin. Kahit alon ay umabot sa papawirin. Sa manda ko'y pinangako pagkakarating. Ikaw lang ay makapiling. Gagawin ko ang lahat upang sumasalungat ang daigdig at tayo'y di magkasalubong. Dapat na ba akong makinig pagpadala na sa daluyong? Inano din ako sa halos hindi ka na matanaw. Pagtapos mabalot ng galos, ikaw pa rin ay ikaw. Bangking ang lakot, walang takot na tatawirin. Kahit alon ay umabot sa papawirin. Sa manda ko'y pinangako pagkakarating. Ikaw lang ay makiling. Gagawin ko ang lahat upang sa'yo ko kung kailangan kita hakilan. Kilume, 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 tumayo. Walang takot at tatawirin. Kahit alon ay umabot sa papawirin. Sa manda ko'y pinangako pagkakarating. Ikaw lang ay makapiling. Usapang Pinansyal with Kuya Dino and Ate Arlene.
Hello, welcome back mga katambay. Welcome back to Usapang Pinansyal, kung saan ginagawa nating fun ang financial literacy dito sa OFR. You're with me, Kuya Dino, and bago po tayo nag-break kanina, sabi ko, di ba, babalikan natin or tatapusin natin yung last two behaviors, no? Yung huling dalawang ugali pagdating sa pera. Ano kaya yun? No? Letter G tsaka letter I. Okay. Na pag-isip-isip ba? May mga hula ba kayo dyan? Yan. Okay. Ang letter G, ang kabaliktaran ng fear. Anong mang kabaliktaran ng fear? No, diba? Bravery, tapang. Kung takot ka, dapat matapang ka. Diba? Yun ang kabaliktaran, no? Opposite ng fear. Pagdating po sa finances, pagdating po sa pera natin, ang kabaliktaran po ng fear is letter G. Hindi po bravery, hindi po tapang, kundi greed. No, greed. No, medyo madamot. Damot, no? So greed ang kabaliktaran ng fear. Bakit? No, kasi kung ang fear ayaw tuloy natin magsimula dahil natatakot tayo. No? Ang greed naman, simula tayo ng simula, no? Invest tayo ng invest, go tayo ng go. Kahit hindi naman na tama, no? Or kahit hindi na kahit parang wala na tayong pakialam dun sa ibang ginagawa or sa ibang nangyayari, basta pera yung iniisip natin, profit, no? Ano na lang, halimbawa na lang po dyan, ano, yung itong scam na nangyari po, no, sa Visayas at Mindanao last year. Very hot topic ito, yung Kapa. No, ang daming advisor, hindi nga advisor, ang daming members ng Kapa na nagsasabi na 30% in 30 days. Saan ka naman po nakarinig nun? No, 30% in 30 days. Ang sobrang laki nung increase. Hindi naman po hindi naman po imposible 'yon, no? Pero gina-guarantee nila, no? Wala pong investment na nakaka-guarantee ng 30% in 30 days, kahit nga po real estate, no, lupa. Hindi, no? Yung stock market, very rare, no? Hindi guaranteed, no? Sobrang taya mo talaga yun, gamble talaga yun kung iisipin mo na mag 30%, no? For example po, no, yung ABS-CBN, yung stock ng ABS-CBN, recently, no, nagsimula na mag-air ulit ang ABS-CBN dun sa Zoe TV. Kung alam nyo po, kung naalala nyo po, no, nawala ng franchise yung ABS-CBN at tumigil yung mga broadcast nila dun sa mga channel nila at sobrang bumagsak yung stock nila. From 40 pesos, naging 21 pesos, all the way down to 7 pesos, 7-8 pesos. No, at dahil doon, no, ang tagal, dahil matagal na walang franchise ang ABS-CBN. Pero nung Thursday, nagsimula mag-air dun sa Zoe TV ang ABS-CBN at nung inanunsyo nila na mag-i-air na dun sa Zoe TV, no, yung stock nila umakyat ng 50% nung Thursday at umakyat ulit ng 50% nung Friday. So kung hawak-hawak mo yung stock, kung nabili mo yung stock ng 7 pesos, 14 pesos na siya ngayon. So double your money ka na. So hindi naman po imposible, no? Pero in 30 days, no, ang tagal na bagsak ng ABS-CBN, hindi naman alam na ng mga tao na mag-air na siya, no? So hindi mo mag-guarantee yung mga ganun eh. Hindi mo mag-guarantee na 30% in 30 days. So real estate nga, hindi nga nagda-double in 1 year, no? Kaya medyo nakakatakot yung 30% in 30 days. Medyo fishy na yun. Pero dahil sa greed, no, ng madaming tao, madaming gustong yumaman agad, no, nagpasok sila ng pera.
No, may isa nga akong kakilala, sabi niya yung tito daw niya sa may Visayas daw, nagoyo daw, no, na napasama dun sa Kappa ministry na yan. No, nagpasok daw siya ng 1 million at naka-earn daw po siya ng 500,000. No, so okay. Bumalik sa kanya 500,000, ang saya-saya niya. Sabi niya, okay to, ang galing. In 1 month lang ba or in 2 months naka 50% siya. So yung ginawa niya, yung nagtaya naman siya, nag-invest naman siya. Sabi niya, sige, kung yung 1 million ko naging 1.5, paano kung maglagay ako ng 2 million? Di magiging 3 million. So ginawa niya, nagpasok naman siya ng 2 million ngayon. So nung nagpasok siya ng 2 million ngayon, hindi na po bumalik yung 2 million niya sa kanya. Na hindi na alam, parang na tumakbo na yung scam or nahuli na or hindi na alam kung nasa na yung pera, no? So, dahil hindi niya naintindihan yung kung paano ang tamang pag-invest ng pera, no? Na ano siya, parang at dahil profit lang ang kanyang habol, dahil profit lang ang kanyang habol, parang sige, go lang. Hindi na niya inisip kung tama ba to, kung on the level ba to, kung mapagkakatiwalaan ba tong ginagawa nila, kasi sobrang fishy na yung ganung kainit or ganung kataas na investment. No, but minsan dahil sa greed, 'di ba? Minsan gusto natin yaman agad, get rich quick, 'di ba? Minsan ayaw natin na yung trabaho, gusto natin yaman, kaya ang daming tumataya sa loto, 'di ba? Kasi inisip nila na 10 pesos lang, 20 pesos lang, pwede na akong maging multimillionaire. No, recently nga parang ni-release na ng PCSO, no, yung nanalo nung September 16 ba or September 26 na loto. No, pinakita nila na okay, totoong tao, may totoong winner nga ng 300 million pesos. No, so sabi niya, oo, ang tagal na daw niyang inaalagaan yung mga numero niya, no? Dun sa yung taya niya, dun sa loto, alagang number niya yun at sinuwerte din siya. Pero 'di ba, hindi nila sinasabi doon kung magkano na yung nagastos niya, 'di ba, sa kakataya niya sa loto. Diba? Hindi naman siguro nasa 300 million, pero kung sa loto lang tayo tataya, no, at hindi natin pupursigihin ang magpupursige dun sa trabaho natin, dun sa business natin, sa gawain natin, at parang naghihintay lang tayo ng swerte galing sa loto. Medyo mahirap naman yun, diba? At kung titiwala lang tayo sa kung sino man na nagsabi na dito ka na, diba, at 30%, diba? Siyempre, mas masaya naman yun. Halimbawa, kaming mga financial advisors, no, yung mutual fund po namin sa Sun Life. Siyempre ngayon, kamot ulo kami kasi siyempre talo yung stock market. So sinasabi namin sa mga kliyente namin, minsan ang stock market po sa isang taon, gain po siya ng 10%, 7%, minsan talo naman siya. Diba? So, sabi mo, minsan panalo 7, minsan talo 5%, ngayon talo negative 28%. Doon na ako sa nagpa-promise, no? Guaranteed 30%, 30 days. Pero hindi dahil nabubulag na po tayo doon sa profit natin, hindi na natin iniisip, tama ba to? No? Legal ba to? May ganito ba talagang investment? No? At dahil doon, pupunta po tayo doon sa pang-apat, no, na behavior. Ang sabi ni Sir Randall Tiongson, ang pang-apat na behavior is letter I, no, or ignorance. No, ignorance, yung education natin. No, so sabi niya, yung ignorance, okay lang sana, no? Ignorante tayo talaga minsan sa ibang bagay. Halimbawa, ako, hindi talaga ako magaling wala talaga akong kaalam-alam sa music, no? I mean sa pagtugtog ng isang instrumento. So, ignorant ako pagdating sa pagtugtog sa piano, pagdating sa pagtugtog ng gitara. Hindi ko talaga skill yun. So, okay lang yun. Pero pag pinagsama yun sa finances natin, sa buhay pinansyal natin, at
at sumubok tayo, no? Yung ignorance, no, makaka-affect po talaga ito sa atin. No? Ang sinasabi nga niya, yung ignorance, fine, okay lang kung ignorante ka. Pagdating sa financial, may mga bata naman, syempre mga bata, di ba? Ignorante pa sila pagdating sa pera. Pero the moment po na yung ignorance, no, i-combine mo dun sa F, yung fear. So fear plus ignorance, nagiging crippling fear na. Yung talagang, ayoko na mag-invest, talo yung stock market ngayon eh. Kasi hindi na po natin parang inisip na, kung talo ngayon, pwede namang bumawi yan next year, di ba? Kung 4,000 siya ngayon, kung 6,000 siya ngayon, pwede naman siyang bumalik sa 8,000 kung ano yung level niya last year. Diba? So, dapat hindi po tayo ignorant pagdating sa ganun. Kasi pag naging ganun, pag naging fearful na tayo, takot na tayo, ignorante pa, no, pagdating sa financial na bagay, hindi na talaga tayo gagalaw. Talagang, kakapitin ko na lang to, no? Parang kung ano na lang yung sweldo ko. No? At more and more, no? Kahapon nga po, may isa po akong kliyente, no? Sabi niya, yung parents ko, nag-start na din sila mag-invest ngayon lang. Parang kung kailan 57 at 48 years old na sila. Ngayon lang sila nag-start mag-invest. Kasi ngayon lang nila nakita na hindi na kaya ng sweldo nila, no, na pabuhayin yung pamilya namin, no? Yung kliyente ko kahapon 23 years old pa lang siya, and dependent pa siya sa parents niya, no? May trabaho na siya but living with her parents pa, kaya dependent pa siya halos, no? So sabi niya yung parents ko medyo ngayon lang din nag-invest kasi nakita nila na hindi na kaya ng income lang, no? So sabi ko, sayang, sana nag-invest sa mutual fund namin. No, pero, well, okay lang. Basta naman nag-i-invest sila, okay, diba? So, wag lang sana maging crippling fear, yung fear natin. Wag tayong makripple sa fear natin dahil ignorante tayo. No? Pag sinabi niya, pag nakita mo sa balita, talo yung stock market, ibig sabihin nun, talo na ako kung magpasok ako dyan. So, hindi na ako magpapasok dyan. Maling mindset po yun, no? Kasi ngayon nga mababa yung market, mura, di ba? Pwede mong bilhin ng mura, hintayin umakyat, no? And tsaka siya lalaki, di ba? Dun nga yung mayaman yung mga investors pag mura, no? Alam naman natin na okay bumili at a discount, di ba? But dahil takot na takot tayo, crippled tayo dahil sa takot natin, di ba? Hindi tayo gagalaw. On the other side naman, sabi natin, fear, the opposite of fear is greed. Kasi yung greed din, yung pagiging greedy din natin, pag kinombine naman yun sa ignorance, yun po, no, mas delikado pa yun. Yun nga yung nangyayari, and going back to yung example ko kanina, yung halimbawa ko, dun sa mga investment scam. Ang daming nagugoyo sa investment scam. Dahil nga nagpa-promise sila ng, ito, no risk, 30% in 30 days, o double your money in 3 months. Diba, saan ka naman nakarinig ng double your money in 3 months? Yung bangko nga noon, noong 1980s, no? Double your money in 5 years ang promise nila. At ngayon, wala nang ganun eh. Wala nang bangko na nagsasabing double your money in 5 years. Ngayon daw nga po, may mga scam na nagsasabi double your money in 3 months, double your money in 6 months. No, at madaming, okay yun, ang ganda nun. No? So dahil sobrang bulag tayo dahil sa greed natin, no? At ignorante pa tayo kung ano ang tama, kung ano ang totoo, kung ano ang hindi pwede, no? Walang financial instrument po, wala pong legal na financial instrument na double your money in 3 months, double your money in 6 months. No, dahil ignorant tayo pagdating sa mga ganong bagay, sige, go lang ng go. No, may yung kwento ni Sir Randall Tiongson was
may isa po siyang nakausap, no? Yung sa may Davao ba siya? Davao, basta somewhere in Mindanao, no? Yung nakausap niya, 3 beses na daw nahuhulog para sa mga investment scam. Sabi niya, bakit? Diba? Sabi ni Sir, yung kwento ni Sir Randall was, tinanong niya yung kausap niya, bakit? Parang napasok ka na pala nung hindi lang unang beses, pangalawang beses pa, ngayon napasok ka na naman, 3 beses na. Sabi nung tao, kasi ang ganda nung ang ganda nung sinasabi nila, ang ganda nung investment nila, ang ganda daw nung returns, ang ganda ng ganitong bagay. So, ang hirap, 'di ba? Pag yung pera lang, yung profit lang ang iniisip natin at hindi natin tinitingnan yung risks or yung complications, yung legality, kung legal ba tong ginagawa nila. 'Di ba? Kung blind tayo sa mga ganung bagay dahil lang gusto lang natin lumaki ang pera natin or magkaroon ng mas madaming pera, 'di ba? Actually, minsan mas malaki pang problema 'yun kasi at least kung fear ka, kung crippled by fear, no? At least nasa iyo pa yung pera mo, 'di ba? Hindi mo lang ginagalaw. If you are crippled by fear or if you are blinded by greed, yun yung sinasabi ni Sir Randall Tiongson. So crippled by fear, on the other side, blinded, no, nabulag dahil sa greed, sa pagiging madamot, no, or yung pera lang ang iniisip. Now, if you're blinded by greed, wala ka nang ibang tinitingnan. Yun nga, eksakto, no, blinded ka na. Basta sige, hahabulin ko yung pera kahit hindi na pala tama or hindi na pala or wala palang financial instrument na ganun pala talaga. Yun, so ano lang natin, recap lang po natin, mga katambay. And I hope, I hope may napulot po kayo, no? Letter C is control. So we have to learn control. We have to control our fear. We have to control our greed. And we have to control our ignorance. So, sa mga yan, siguro yung control, fear, tsaka greed, mas sa personality na po natin. Pero yung ignorance po, dyan po kayo matutulungan ng mga financial advisor or hindi man financial advisor Diba? Kung gusto nyo pong mag-invest, nandyan po ang Google, no? Nandyan po ang hanapin nyo nga yung page ni Sir Randall Tiongson, no? Hanapin nyo yung Facebook page ko or yung Facebook page ng Sun Life. Madaming mga financial tips po doon, no? So yung ignorance, yun po ang sa tingin ko dun sa 4 na behavior. Yun po, or 4 na ugali. Yun po yung isa po yung pinakamadaling ayusin dun sa 4 na ugali. No? So, kung kailangan ninyo na malutas, no, ma-solve ang inyong ignorance, no, pagdating sa financial na bagay, doon po kayo lumapit sa amin ni Ate Arlene, no? Doon sa Facebook page namin. Kung may questions po kayo pagdating sa financial literacy, tama ba to? Itong taxes ba na to? Kailangan ko ba ng investment? Bagay ba sa akin ito? No? Nandito lang kami or nasa tambayan lang kami ni Ate Arlene para sagutin or para tulungan kayo. So I hope may napulot po kayo and it was a very parang madami ako napulot at sabi ko nga kay Ate Arlene kasi shinare ko sa kanya, Ate Arlene, ito yung mga topics ni Sir Randall, itong CFGI, no? Sabi ko maganda tong i-share sa usapang pinansyal, no? Sa tingin ko madaming mapupulot ang mga listeners natin. So kahit wala si Ate Arlene, sabi ko sa sarili ko na alam mo, dahil sa topic na to na CFGI ni Sir Randall Tiongson, may masashare ako ngayong araw na to. Parang alam ko na kung ano yung papag-usapan ko sa susunod na usapang pinansyal.
No, so mga katambay, thank you for listening to me for another hour. Today, kahit mag-isa lang ako, kahit medyo, namimiss nyo na din siguro si Ate Arlene, yung boses niya, no, on the airwaves. Right, so next week, babalik po ulit kami, no, and hopefully kasama na po natin si Ate Arlene. So before we end today's session, of course, let's put ourselves in the presence of God. No? Panginoon, salamat po sa lesson na binigay niyo po sa amin ngayon sa usapang pinansyal. Sana po maraming Pilipino ang nakinig or maraming mga katambay ang may napulot mula dun sa mga kinuwento ko nitong araw na to. Sana po tulungan niyo po kami na maayos ang mga financial situations namin, lalo na nitong huling quarter ng 2020. At syempre dahil po nasa pandemic year pa din po tayo, tulungan nyo pa din po kami na umiwas sa COVID-19, lalo na po yung mga frontliners natin na tumutulong para pagalingin ang mga Pilipino at yung mga taong nagkakasakit sa buong mundo. Amen. So mga katambay, no, another episode of Usapang Pinansyal, no, is in the books. Salamat po sa pagsubaybay sa akin or pagsama sa akin ngayong araw na to. Kita po tayo ulit. And stay happy and stay healthy. Goodbye. Usapang Pinansyal with Kuya Dino and Ate Arlene. Sabi nila, ang buhay daw ay puno ng iba't ibang pagsubok. Sabi nila, ang pagsikat ng araw unti-unti daw na ubos. Tinatanong sa hangin kung saan nga patungo. Pinipikit mga mata, sigurado ang harap ay klaro dahil ikaw ang aking kabay. Hawak-hawak ang kamay, umulan, umaraw man, ikaw ang kasubay. Malayo man, laging merong paraan, tinatawid natin anumang tulay. Hindi natatakot harapin ang pagsubok dahil ikaw ang aking karamay. Ikaw at ako ay hindi na mag-iisa. Kay hirap abutin niya ang sabi nila sa atin. Ang dagat daw ay di kayang tawirin, ito'y sabi-sabi sa atin. Tinatanong sa hangin kung saan nga patungo. Pinipikit mga matang sigurado pangarap ay klaro dahil ikaw ang aking kabay. Hawak-hawak ang kamay, umulan, umaraw man, ikaw ang kasabay. Malayo man, laging merong paraan, tinatawid natin anumang tulay. Natatakot harapin ang pagsubok dahil ikaw ang aking karamay. Ikaw at ako ay hindi na mag-iisa.
Sinasagot ang mga tanong, hinaharap ang buhay na walang takot at kaba. Walang takot at kaba. Kapay hawak-hawak ang kamay, umulan, umaraw man, ikaw ang kasabay. Malayo man, laging merong paraan, tinatawid natin anumang tulay. Hindi natatakot harapin ang pagsubok, dahil ikaw ang aking karamay. Ikaw at ako ay hindi na mag-iisa. O mga kaibigan, marami pong salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay sa programang Usapang Pinansyal with Kuya Dino at Ate Arlene. Muli namin po kayong inaanyayahan na makinig sa susunod na Lunes mula alas 11 hanggang 1:00 ng hapon, Philippine Standard Time. Dito pa rin sa OFR, ang aliw sa may lumbay. Usapang Pinansyal. Sa iyong kabutihan aking nakamtan.
O mga kabayan, huwag nang malungkot pa sapagkat narito ang Overseas Filipino Radio. Kasama mo sa iyong almusal, pananghalian at maging sa hapunan. Tuloy-tuloy po kaming naglilingkod sa inyo 24 oras. Ninyo kaming kasama dito pa rin sa Overseas Filipino Radio. Ang aliw sa may lumbay.